Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang horror and drama movie, na pinamagatang, Beja, na ipinalabas noong 2022. Sa kalagitnaan ng makapal na gubat sa India, may isang kuweba kung saan nakaupo si Amar na nakauniforme, lubos na naaakit sa presensya ng isang batang babae. Sa mahiwagang lugar na ito, ikinukwento niya ang mga kakaibang alamat na dinadala ang kanyang batang tagapakinig sa mga kahangahangang mundo. Habang abala sila sa kanilang sesyon ng pagkukwento, biglang naputol ang katahimikan dahil sa kaguluhan ng mga paniki na lumipad, na istorbo ng isang hindi kilalang puwersang papalapit sa kuwebo. Naramdaman ni Amar ang panganib at maingat na lumabas habang mahigpit na hawak ang kanyang baril, determinado siyang protektahan ang mga batang nasa loob at ang kanyang mga kasama sa tribo. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na sumiklab ang trahedya nang biglang sumalakay ang isang mabangis na lobo mula sa dilim at walang awang kinain si Amar. Samantala, sa isang malayong lungsod, si Bhaskar Sharma ay nagsimula sa isang misyon na iniatas ng kanyang amo. Kasama ang pinsan niyang si Jana at ang kaibigan nilang si Jomen, nagsimula sila sa isang mahabang paglalakbay sa mga burol at lambak patungo sa kanilang destinasyon. Habang nasa biyahe, namangha sila sa kagandahan ng kalikasan at pinahalagahan ang mga tanawing bumungad sa kanila. Sa ilalim ng dilim ng gabi, sa wakas ay nakarating sila sa pansamantala nilang tutuluyan, isang bilya na gawa sa mga pader na kawayan. Habang sinusuri ni Bhaskar ang paligid, napansin niyang may paniki sa loob ng bahay na biglang lumipad, dahilan para sila'y magulat. Hindi nila alam, isang mapagmatsyag na lobo ang palihim na nagmamasid sa bawat galaw nila mula sa malayo. Sa kabutihang palad, agad na pumasok ang gwardya ng bilya at itinaboy ang paniki, na pansamantalang nagbigay ng ginhawa at seguridad. Kinabukasan, kasama ang kanyang dalawang kasamahan, nagtungo si Bhaskar upang makipagkita sa mga kilalang tao sa lokal na lugar. Kabilang sa mga ito sina Ginoong Nelly, Ginoong Prokej, at ang opisyal ng transportasyon na si Ginoong Panda. Sinamantala ni Bhaskar ang pagkakataong ito upang ipaliwanag ang kanyang plano sa pagpapatayo ng kalsada sa kagubatan kung saan naninirahan ang tribo Apatani ng mahigit 20 henerasyon. Ang pag-iral ng tribo ay malapit na kaugnay sa kagubatan, dahil umaasa sila sa mga likas na yaman nito para mabuhay at itinuturing nila itong sagrado sa kanilang pananampalataya. Sa mga kalalakihang nagtipon, may ilan na sumang-ayon na ang pagtatayo ng kalsada sa gitna ng kagubatan ay magandang ideya, dahil ito'y makakatipid ng pera at magdadala ng malaking kinikita. Ngunit may ilan ding nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pinsalang maidudulot nito sa kalikasan at sa pagpapaalis sa mga taong Apatani na matagal nang naninirahan sa kagubatan. Kalaunan, nagkasundo rin sila na itutuloy ang pagpapagawa ng kalsada sa pinakasentro ng kagubatan. Nagsimula ang proseso ng konstruksyon sa gilid ng kagubatan. Sa kanilang pagbabalik mula sa proyekto, ibinahagi ni Ginoong Panda ang isang tsismis tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Yepam, isang tagapagdala ng virus na sinasabing naninirahan sa loob ng kagubatan. Ito raw ang dahilan kung bakit matagal nang hindi ginagalaw ang kagubatan para sa anumang daan. Ngunit si Bhaskar, na medyo mayabang, ay nagsabi na ang pera ang may pinakamalakas na kapangyarihan at kayang makamit ang lahat basta't may sapat na pondo. Inutusan din ni Bhaskar si Ginoong Pande na ayusin ang isang pagpupulong kasama ang mga Apatani upang bigyan sila ng kompensasyon para sa kanilang lupa. Sa narinig na ito, pinaalalahanan ni Ginoong Pande si Bhaskar na sila ay mga bisita lamang at nararapat lamang na igalang nila ang kalikasan at ang mga katutubo. Dahil sa pagkadismaya sa kawalang galang ni Bhaskar at Jomen, bumaba ng sasakyan si Ginoong Pandit dahil malapit lang naman ang kanyang tinitirhan. Habang humihinto sila, nakita nila ang isang sagradong hayop na ang pangalan ay Mident na lubos na iginagalang ng mga Apatani. Habang patuloy ang kanilang pagbabalik sa Vilya, patuloy na nilibak ni Bhaskar at Jana ang Mident hanggang sa may nangyaring aksidente at na-stranded sila sa gitna ng kagubatan dahil nasira ang kanilang sasakyan. Naniniwala si Jomen na sinadya ng Mident na tumawid sa kanilang daraanan bilang pahayag ng galit. Si Bhaskar naman, na noon pa man ay nililibak ang sagradong nilalang, ay tumangging maniwala sa sinasabing impluensya ng Mident at sa halip ay sinisi si Jomen sa hindi pagtuon ng pansin sa kalsada. Di nagtagal, nakatanggap si Bhaskar ng tawag mula sa kanyang ama, na nagtatanong kung bakit ginamit niya bilang collateral sa proyekto ang bahay ng kanyang lolo. Hindi pinansin ni Bhaskar ang tanong at nagkunwaring mahina ang signal, saka biglang tinapos ang pag-uusap. Maya-maya,
Habang umiihi si Bhaskar, isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw malapit sa kanya. Sa takot, tumakbo si Bhaskar papalayo habang sumisigaw ng tulong. Sa una, inakala ni Jana at Jomen na isa na namang biro ni Bhaskar iyon, hanggang sa makita nilang may isang lobo na humahabol sa kanya. Nakagat ng lobo ang puwitan ni Bhaskar pero sa kabutihang palad, nakatakas siya nang hindi nagkaroon ng malubhang pinsala. Sa halip na dalhin siya sa ospital, dinala siya ni Jomen sa isang malapit na veterinaryo na nagngangalang Anika. Natakot silang kung kumalat ang balita na kinagat si Bhaskar ng lobo sa gubat, lalo lang lalakas ang paniniwala sa galit ng lobo at maaaring mapatigil ang proyekto ng paggawa ng kalsada. Agad na dumating si Anika, at matapos ipaliwanag ni Jomen ang sitwasyon, dinala niya si Bhaskar sa kanyang klinik. Habang inaalis ang pantalon ni Bhaskar, parehong nagulat sina Jomen at Anika sa tindi ng sugat sa kanyang puwitan. Tinurukan ni Anika si Bhaskar ng kulay lilang pampamanhid direkta sa kanyang sugatang bahagi. Kinabukasan, napansin ni Bhaskar ang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Naging sobrang talas ng kanyang mga pandama, nagagawa niyang makahuli ng langaw ng walang kahirap-hirap. Nakaramdam siya ng di mapigilan na gutom, kasabay ng pagtubo ng matutulis na ngipin. Biglang nagbago ang kanyang katawan, at lumitaw ang isang hubog na 6 na pandesal sa kanyang tiyan. Matapos ang mga di malilimutang pangyayari, ipinagpatuloy ni Bhaskar at ng kanyang mga kasama ang paglalakbay upang makilala ang mga taong apatani. Sa kanilang paglalakad, naamoy ni Bhaskar gamit ang kanyang matalas na pangamoy ang bangkay ng isang kuneho, kaya't bumalik siya upang kunin ito kahit malayo na ito mula sa kanilang pinanggalingan sa villa. Pagdating nila sa community meeting hall, si Mr. Pandak bilang tagapamagitan, ay sinubukang ipaliwanag ang layunin ni Bhaskar bilang isang kontratiste na nagmumungkahi ng paggawa ng kalsada sa gubat. Binigyang diin niya ang malaking kabayaran na ibibigay sa mga residenteng mawawalan ng tirahan. Gayunpaman, ang tribo Apatani ay walang interes sa pera at mariing tinututulan ang mungkahi ni Bhaskar. Isang residente pa nga ang naglabas ng sandata bilang protesta. Hindi natin nagsapagtanggi, nagpersige si Bhaskar at nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa mas nakababatang miyembro ng tribo Apatani. Ikinuwento niya ang mga modernong pasilidad na kaakibat ng paggawa ng kalsada, gaya ng paliparan, sinehan, at mga kapihan. Hindi tulad ng mas nakatatandang henerasyon na matigas ang pagtutol sa proyekto, ang mga kabataang Apatani ay buong sigasig na nakinig kay Bhaskar at agad na nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng paglagda sa mga dokumentong hawak ni Ginoong Procas. Bilang dagdag pa sa ipinangako na modernong pasilidad, mas lalo pang tinukso ni Bhaskar ang mga kabataan sa pamamagitan ng alok na iPhone para sa lahat. Gayunpaman, sa gitna ng mga kapane-panabik na kaganapan, lalo pang tumitindi ang pambihirang pandama ni Bhaskar, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makakarinig ng mga usapan mula sa malayo ng may kahangahangang linaw. Matapos ang nakakabahalang karanasan sa pagpupulong ng komunidad, nagsimula si Bhaskar na makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Dahil dito, dinala siya ni Ginoong Panda kay Oja, ang 120 taong gulang na iginagalang na manggagamot ng tribo Apatani. Sinuri ni Oja si Bhaskar sa pamamagitan ng paglubog ng mukha nito sa tubig. Dahil sa matinding takot, mabilis na tumakas si Bhaskar. Sa halip na ginhawa o kagalingan, lalong nalito siya sa mga bagay na nakita niya sa tubig. Samantala, sa silid ng manggagamot, kalmadong pinagmamasdan ni Oja ang reaksyon ni Bhaskar na may misteryosong ngiti. Dahil sa pagnanais ng kasagutan at kapanatagan, agad na pinuntahan ni Bhaskar si Anika sa kanyang klinik. Ikinuwento niya ang lahat ng kakaibang karanasan mula nang siya'y kagatin ng lobo, nagkaroon siya ng mas pino na pandama, ang kakayahang makaamoy ng mga bagay mula sa malayo, at ang ganap na paggaling ng dati niyang sugat sa puwitan, kahit isang araw pa lamang ang lumipas mula nang siya'y makagat. Matapos muling suriin ang kalagayan ni Bhaskar, inamin ni Anika na may kakaibang nangyayari, lalo na nang mapansin ang labis na bilis ng tibok ng kanyang puso. Nagreseta siya ng gamot upang makontrol ang kondisyon ni Bhaskar at hinimok siyang inumin ito agad. Gayunpaman, sa halip na makinig sa kanyang payo at paliwanag, matatag na iginiit ni Bhaskar na mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, niyaya ni Bhaskar si Anika na lumabas sa isang music festival, na lalo pang nagpalalim ng kanilang koneksyon. Lumipas ang ilang araw at si Bhaskar, kasama sina Jomen at Jana, ay dumalo sa isang masiglang pagdiriwang ng musika sa nayon.
Nagkataon na sabay ito sa kabilugan ng buwan, na nagdulot ng nakakapukaw na kapaligiran na umakit sa maraming taga roon, kabilang sina Anika, Mr. Nelly, Mr. Prokes, at Mr. Panda. Ang kasiyahan ay nagtipon sa komunidad, na nagpatibay ng mga ugnayan sa makulay na kapaligiran. Pagsapit ng pagtatapos ng kaganapan, si Mr. Prokes ay bumalik sa kanyang tolde na nasa loob ng gubat. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang sandali ng kanyang pamamahinga, siya ay nabahali sa tunog ng nababali na mga sanga sa labas. Agad siyang lumabas upang siyasatin ito, ngunit bigla siyang inatake at nilapa ng isang mabangis na lobo. Kinabukasan, ipinatawag si Bhaskar ng pulisya dahil natagpuan ang kanyang jacket malapit sa lugar kung saan napatay si Mr. Prokes na puno ng butas. Nalito si Bhaskar at ang kanyang mga kasama, dahil nagpalipad sila ng gabi sa masayang pagdiriwang ng musika. Upang maiwasan ang hinala, sinabi ni Bhaskar na ibinigay niya ang kanyang jacket kay Mr. Prokes matapos ang party. Sa kabutihang palad, tinanggap ng pulisya ang kanilang alibay. Makalipas ang kaunting sandali, lumitaw si Mr. Pande bilang saksi at nagpahayag na malapit siya sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa kanya, nakita niya ang anino ng lalaki na nagbago ang anyo at naging isang nilalang na may 4 na paa na siyang umatake kay Mr. Prokes. Kumbinsido si Mr. Pande na si Yapom ang nilalang na iyon, kaya't sinuportahan ng kanyang salaysay ang kanilang pahayag. Pag-alis mula sa himpilan ng pulisya, lumala ang kalagayan ni Bhaskar at nagsuka siya ng maraming dugo. Dahil sa matinding pag-aalala, agad siyang isinugod ni Jomaine at Jana kay Dr. Anika para sa agarang gamutan. Batay sa kanyang pagsusuri, natukoy ni Dr. Anika na may matinding ulcer sa tiyan si Bhaskar na malamang ay dulot ng labis na pagkain ng pulang karne. Gayunpaman, habang iniinom niya ang mga painkiller, isang nakakagulat na pagbabago ang bumabalot kay Bhaskar. Ipinakita niya ang hindi pangkaraniwang lakas, magaan niyang naiangat ang kama, at naging nakakatakot ang kanyang kilos. Nang masaksihan ni Jana ang hindi inaasahang pagpapakita ng kapangyarihan at ang pagbabago sa ugali ni Bhaskar matapos siyang makagat ng lobo, naniwala siyang magagawa nitong mag-anyong Yapom at siya ang umatake kay Mr. Prokes. Sa isang lihim na plano, nagpa siya sina Jana at Jomaine na palihim na kumuha ng sample kay Bhaskar habang nasa banyo ito, upang ipasuri sa laboratorio. Matapos maipadala ang mga sample sa ospital, matyaga silang naghintay ng resulta hanggang sa sumunod na araw. Samantala, bumisita si Bhaskar sa ospital upang dalawin si Mr. Prokes na ginagamot sa kanyang maraming sugat. Bigla, may hindi pangkaraniwang nangyari, milagrosong gumaling ang mga sugat ni Mr. Prokes. Dahil sa kagat ni Bhaskar, nagpasalamat siya at naniwalang sila ngayon ay magkaalyado na itinakdang alisin ang mga kasuklam-suklam na tao sa baryo. Ngunit ito'y isa lamang produkto ng imahinasyon ni Bhaskar, isang halusinasyon. Ilang sandali lang, dumating sa lugar sina Mr. Coleman at ang mga puwersa militar. Pinamunuan ni Mr. Caso, mabilis nilang kinuha ang katawan ni Mr. Prokes na balak sunugin sa isang bakanteng lote, sa hinalang ito ay nahawaan ng Yapom virus. Sa di inaasahang pagkakataon, sa mismong oras na iyon, isinagawa ng katutubong tribo Apatani, sa pangunguna ni Oja, ang kanilang sagradong ritual. Mula sa apoy, tila lumitaw ang misteryosong anyo ng Yapom. Kinabukasan, hinarap ni Jomaine at Jana si Bhaskar tungkol sa kanyang lalong nagiging kakaibang pag-uugali, na labis na nagbago mula nang makagat siya ng Yapom. May hilig na siyang amuyin ng mga bangkay ng hayop, nakakaranas ng pagsusuka ng dugo, at nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang lakas, makakaya niyang buhatin ang mga sobrang bigat na bagay. Nang binalaan ni Jana si Bhaskar na isusumbong niya ang nangyari sa ama nito, binalot ng matinding emosyon si Bhaskar at muntik niyang saktan si Jana gamit ang bago niyang lakas. Kinagabihan, nagkita sina Jomaine at Jana kay Anika upang pag-usapan ang nakakabahalang pag-uugali ni Bhaskar matapos siyang makagat ng Yapom. Ipinakita ng resulta ng laboratorio ang presensya ng buhok, kuko, at mga piraso ng butong pantao sa dumi ni Bhaskar. Sumali si Ginoong Pande sa kanilang pag-uusap at ibinahagi ang paniniwala na ang Yapom ay naglalayong parusahan ang mga nagbabanta sa kagubatan at ginagawang lobo ang mga ito. Gayunman, hindi pinaniwalaan ni Anika ang mga teoryang ito at itinuring na kalokohan, iniuugnay ang kondisyon ni Bhaskar sa isang sakit sa pag-iisip na nagpapaniwala sa kanya na isa siyang lobo. Pagkaalis ni Anika, idinagdag ni Ginoong Pande na ang mga nakagat ng Yapom ay naaapektuhan ng kabilugan ng buwan, kaya sila ay nagiging lobo. Nagkataon ng gabing iyon ay kabilugan ng buwan.
Hindi na nag-aksaya ng oras sina Joman at Jana, nagpaalam kay Ginoong Panda, at agad na umuwi upang tingnan ang kalagayan ni Bhaskar. Pagbalik sa bahay, tuluyang nadala si Bhaskar sa impluwensya ng kabilugan ng buwan. Siya ay sumisigaw, nawalan ng kontrol sa sarili, at sa huli ay tuluyang nagbago at naging isang lobo. Hinabol siya nina Joman at Jana at nakumpirma nilang si Bhaskar nga iyon dahil sa suot niyang asol na boxer shorts. Matapos siyang maging yapom, pinakawalan ni Bhaskar ang kanyang bangis sa pamamagitan ng pag-atake sa sasakyan ni Joman. Kinabukasan, nagising siya sa gitna ng kagubatan na suot pa rin ang may dugong boxer shorts, at nakita niyang may isang itim na yapom na nakamasid mula sa malayo. Habang pauwi na siya patungong Villa, nakasalubong niya si Dr. Anika na agad siyang sinamahan pauwi. Pagdating nila, kinumpronte siya ni Jana tungkol sa kanyang mga mararahas na ginawa. Bilang tugon, inamin ni Bhaskar ang kanyang pagkalito, pakiramdam niya'y inangkin ng yapom ang kanyang katawan at hindi niya maalala ang sarili niyang mga ginawa. Makalipas ang kaunting sandali, nakatanggap si Bhaskar ng tawag mula kay Ginoong Pande na may dalang nakakabahalang balita. Lumalabas na hindi lang ang sagradong hayop na Miden ang nilapa noong nagdaang gabi, kundi pati si Ginoong Nelly ay pinunit din hanggang sa mapatay. Sa CCTV footage mula sa silid ni Ginoong Nelly, malinaw na makikita ang isang lobo na nakasuot ng boxer shorts na kahawig ng kay Bhaskar. Bilang tugon, dali-daling nagtungo sina Jana at Joman sa Villa upang alisin ang anumang ebidensyang makakapaglantad sa kanya, lalo na ang pagsunog sa boxer shorts. Samantala, humingi si Bhaskar ng tulong kay Anika upang matigil ang hindi niya makontrol na pagbabagong anyo bilang isang lobo, pati na ang kanyang malagim na gawain ng pagkain ng tao. Ikinuwento niya kung paano niya malinaw na nasaksihan ang sarili habang nilapa si Ginoong Nelly, kahit wala siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Gayunpaman, iginiit ni Anika na nakuha ni Bhaskar ang sakit dahil sa mapangahas niyang pagsira sa sagradong gubat na nagsisilbing mahalagang pinagkukunan ng oxygen ng India. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na pumasok si Ginoong Pande sa Villa at kinuha ang isang bahagi ng ebidensya, isang buo pang piraso ng nasunog na boxer shorts ni Bhaskar. Plano niyang ibunyag na si Bhaskar ay si Yapom, ang salarin sa mga pagpatay sa nayon. Subalit, gamit ang kanyang lakas bilang lobo, biglang tumalon si Bhaskar at tinakat si Ginoong Panda. Dahil sa matinding takot, isinuko ni Ginoong Panda ang kanyang balak na isiwalat ang pagkakakilanlan ni Yapom sa mga taga-nayon. Ang banta ni Bhaskar na kakagatin siya ang nagpatahimik kay Ginoong Panda, na pagtanto niyang baka siya rin ay magbagong anyo bilang si Yapom, at maipasa ang sakit sa pamamagitan ng pagkagat sa iba. Nangako si Joman na susunugin ang natitirang boxer shorts bilang ebidensya, habang si Ginoong Pande naman ay nangakong hahanapin si Oja, ang kilalang manggagamot mula sa tribo Apatani na may taglay na mahiwagang kapangyarihan, upang pagalingin si Bhaskar mula sa sakit na yapom. Samantala, kailangang pigilan ni Bhaskar ang sarili, labanan ang kanyang mga likas na pag-uugali bilang lobo, at umiwas sa pagkain ng tao hanggang sa matagpuan nila si Ojo. Ilang araw ding nagpatuloy ang paghahanap kay Ojo. Sa panahong iyon, pag-alagala si Mr. Pande sa kagubatan habang nagsasagawa ng matagal na meditasyon upang makipag-ugnayan sa espiritual na gabay. Habang kumakalat ang balita tungkol sa pag-atake kay Mr. Nelly at sa sagradong hayop na Miden, nagkaroon ng takot at hinala sa buong nayon. Si Bhaskar ay itinuring na parang isang virus ng mga taga roon. Bilang paghahanda sa nalalapit na kabilugan ng buwan, sina Joman at Jana, ayon sa payo ni Mr. Panda, ay nagpa siyang ikulong si Bhaskar sa isang liblib na kubol upang mapigilan ang kanyang tila asong kalikasan. Ngunit pagdating nila roon, laking gulat nila nang humarap sa kanila ang komandante ng militar, si Mr. Caso, na agad na inilak ang kubol mula sa labas at kinunan ng video ang buong pangyayari. Matagal nang pinaghihinalaan ni Mr. Caso si Bhaskar na sangkot sa sunod-sunod na pag-atake ng mga lobo sa mga taga-nayon. Sa gitna ng takot, desperado na naghanap ng paraan ng pagtakas ang tatlong magkaibigan. Bigla namang sumikat ang kabilugan ng buwan at nagsimulang maapektuhan si Bhaskar. Nang tuluyang magbago siya bilang isang lobo, bigla siyang umatake kina Jana at Joman. Kasabay nito, si Mr. Caso naman ay naging biktima ng isa pang lobo, ang itim na lobo, ang parehong lobo na unang kumagat kay Bhaskar. Dumating ito upang tumulong, kinagat ang braso ni Mr. Caso at pinalaya sina Bhaskar at ang kanyang mga kaibigan mula sa pagkakakulong. Sa kabutihang palad, kinuha ni Joman ang cellphone ni Mr. Caso para hindi kumalat ang video footage ng insidente.
Kinabukasan, matagumpay na natagpuan ni Mr. Panda si Oja at agad dinala si Bhaskar sa kanya para gamutin. Sa pamamagitan ni Mr. Panda, inihayag ni Oja na nagalit ang kagubatan sa plano ni Bhaskar na sirain ito. Ang tanging lunas sa kanyang kondisyon ay ang makagat muli ni Yapong sa parehong bahagi ng kanyang kwitan sa isang gabi na walang buwan. Sabik na maibalik ang dating sarili, kusang loob na nag-alay si Bhaskar na muling makagat. Upang masigurong ang tukoy na bahagi lamang ang kakagatin ng lobo, tumulong sina Jomen, Jana, at Anika na lumikha ng protektibong kasuotan para kay Bhaskar, na may butas lamang sa kanang bahagi ng kanyang kwitan. Bilang karagdagan sa kanilang mga pagsusumikap, isinama ni Anika si Bhaskar sa isang lakad patungo sa kanyang paboritong lugar sa gubat, sa pag-asang maibsan ang kanyang kalooban at mabigyan siya ng pakiramdam ng koneksyon. Dumating na ang matagal nang hinihintay na gabi ng bagong buwan. Si Bhaskar, puno ng pananabik, ay pumuesto sa lugar kung saan siya unang kinagat ni Yapong, habang sina Jomen at Jana ay lihim na nanunood mula sa malayo. Lingid sa kanilang kaalaman, ipinadala na ang militar upang tugisin si Yapong. Lumitaw si Bhaskar bilang ang inaasahang itim na Yapong. Gayunpaman, nagpaputok ang militar at nasugatan si Yapong sa kanilang mga bala. Samantala, binalaan ni Mr. Panda sina Bhaskar at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa papalapit na militar, ngunit dahil sa matinding kagustuhang makagat muli at gumaling, hinabol ni Bhaskar ang tumatakas na Yapong. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan niya si Anika sa loob ng isang kuwebo. Lingid sa kaalaman ni Bhaskar, si Anika pala ang unang kumagat sa kanya, na hindi sinasadyang nagbago sa kanya bilang isang Yapong. Sa simula, plano talaga ni Anika na patayin si Bhaskar dahil sa kanyang layuning sirain ang gubat para sa proyekto ng kalsada. Ibinunyag ni Anika na 100 taon na niyang pinangangalagaan ang lihim na gubat, at siya mismo ay nahawaan ng Yapong virus matapos siyang kagatin ng isang lobo. Bagamat una niyang layunin ay patayin si Bhaskar, unti-unting lumitaw ang inggit habang nakikita niya ang unti-unting pagbuti nito. Naisip ni Anika na si Bhaskar na ang dapat na pumalit bilang tagapangalaga ng banal na gubat dahil hindi na siya maaaring manatili sa isang lugar ng matagal sa takot na matuklasan ng mga lokal ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunman, habang hinahangad ni Bhaskar na muling maging tao, balak pa rin siyang kagatin ni Anika. Ngunit sa mismong sandaling ito ay dumating sina Jomen, Jana, at Mr. Panda upang pigilan siya. Sa gitna ng kaguluhan, umatras si Anika upang maprotektahan ang kanyang lihim na pagkatao. Kalaunan, siya ay nahuli at dinala sa opisina ng tagapamahala ng proyekto ng kalsada ng kapitan ng hukbo, na pinag-isipan kung siya'y papatayin. Nang mabunyag ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Anika, hinimok ni Ginoong Panda, Jomen, at Jana si Bhaskar na yakapin ang kanyang anyong lobo at iligtas si Anika mula sa mga nais siyang patayin. Gayunpaman, naging mahirap para kay Bhaskar ang magbagong anyo bilang lobo nang wala ang buong buwan. Upang malampasan ito, pinayuhan siya ni Ginoong Panda na gamitin ang kapangyarihan ng kagubatan, na naging daan para matagumpay siyang makapag-anyong lobo. Sa opisina ng mga developer, kung saan nakatakdang sunugin ng buhay si Anika, nagtipon ng isang karamihan at dumating si Bhaskar na tumawag ng kawan ng mga paniki upang guluhin ang mga kalaban na sundalo at palayain si Anika. Ang kahoy na kulungan ni Anika ay hindi masira, kaya't nakatutok muna si Bhaskar sa pagtalo sa mga kalaban sa paligid. Sa kasamaang palad, naipit ang binti ni Bhaskar dahilan upang siya'y maging lantad sa putok ng baril ng mga kaaway. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Oja upang iligtas si Anika mula sa pagkakakulong. Ngunit nasaksak si Oja, kaya't gumanti si Bhaskar upang ipagtanggol ang kanyang kakampi. Hinabol ni Anika at Bhaskar ang natitirang mga kalaban, ngunit si Oja, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay namagitan at nanawagan ng kapayapaan. Nagkaisa ang mga miyembro ng tribo Apatani at ang mga lokal na residente, at nagbigay pugay sa dalawang lobo, kinikilala ang kanilang papel bilang mga tagapangalaga ng banal na gubat. Mas tinanggap na ngayon ni Bhaskar ang kanyang kapalarang Yapong at napagtanto ang kahalagahan ng kagubatan sa kaligtasan ng sangkatauhan. Magkasama na bumalik sina Bhaskar at Anika sa kagubatan. Ngunit isang trahedya ang naganap, masyadong malala ang mga sugat ni Anika, kaya't lalong lumubha ang kanyang kalagayan. Nahulog siya sa isang bangin, at tuluyang pumanaw. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa mga dramatikong pangyayari, natapos na rin sa wakas ang proyektong daan. Ngunit pinili ni Bhaskar na ipatayo ito sa gilid ng kagubatan, upang mapangalagaan ang kalikasan at maihatid ang makabagong kabuhayan sa nayon ng tribo Apatani.
Sa huling tagpo, pinakain ni Jana si Bhaskar ng sariwang karne ng hayop na animoy gaya ng pagkain ng mga lobo. Makalipas ang sandali, muling nagtagpo si Jana at ang dalawa niyang kaibigan na matagal nang naghahanap sa kanya. Narinig nilang tatlo ang alulong ng isang lobo, na pumukaw sa kanilang kuryosidad at nagtulak sa kanila upang alamin kung saan ito nagmumula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.